Alright, good once again mga kapatid. For this video, andito po tayo ngayon sa aking Ripcubator. Ayan. May nagtanong kasi na kaibigan ko po, kumbaga, parang kumukuha po siya ng tawag dito, prinsipyo sa aking ginawang Ripcubator. Ayan, yung kanyang tanong, mayroon po bang butas-butas itong aking incubator? O ilang pirasong butas raw, mayroon po ba daw itong singaw? So yan po yung kanyang tanong. So kapatid na Junjun, ayan, kaibigan ko po ito mga kapatid, kasama ko po ito dati sa aking pinagtatrabahoan. At ngayon, ayan, tumabas na kami sa aming kumpanya para ito, subukan yung buhay sa labas. Kaya ito po, samahan nyo ba ako? Here we go, let's go! Ibinabalita ko po sa inyo mga kapatid, ayan, salamat sa Diyos dahil, ayan, nagagalaw ko na ng kunti. Ayan, nahahawak ko na itong tatlong daliri, tapos itong hinlalaki. Yung hintuturo na lang, hindi pa masyado. Pero salamat sa Diyos dahil, ayan, tuyo na ng kunti. Ayan, hindi katulad kahapon na sobrang sakit. Pag ginanito ko, kung may buhatin ako ng kunti, dudugo ko siya dito sa itaas. Ngayon, salamat sa Diyos dahil tuyo na po. Ito na po tayo, ayan. Sa ngayon lang po nakakakita o nakapasyal sa aking channel or sa aking Facebook page o sa aking Facebook. Matagal-tagal na rin akong gumamit ng incubator mga kapatid. Ayun, kung dati na kayo nakasubaybay sa akin or ngayon lang, ito po yung pinakaunang incubator ko po talaga. Homemade incubator po ito, manual. Ayan, dyan po ako kumuha talaga ng prinsipyo sa styrofoam na yan. Ayun, unti-unti kong inalam. Grabe talaga, sobrang daming palpak na nangyari. Maging sa ngayon, may mga palpak pa naman akong nagagawa. Kaya lang, salamat sa Diyos dahil ito na, gamay ko na po ng konti. Yung mga pasikot-sikot sa incubator ay, kumbaga, nakuha ko na po. Mayroon na po akong kaunting nalalaman. Pero nung nagsimula ako, grabe. Katulad po ako sa ginagawa ngayon ng aking kaibigan na nagtatanong sa akin. Kumbaga empty pa po talaga. Pero salamat sa Diyos dahil ito, willing naman po akong magbigay sa inyo ng kaunting impormasyon base lamang po sa aking nalalaman patungkol dito sa incubator. Sa ganitong mga incubator lamang po. Pagpasensyahan nyo na lamang po kung hindi po maganda itong aking incubator. Dahil ito lamang po kasi yung kaya ko sa ngayon. Dahil mayroon naman tayong makikita ng mga incubator dyan sa labas. Kaya lang, nangangailangan ng malaking halaga. Pinakamura, 8,000. Yung mga automatic na incubator, 8,000. Pag mga malalaking capacity na po, nasa 15, 20 to 30,000 po. Para sa akin is mahirap na po yun. Dahil malalaking halaga na po yun. Kaya ito lang po. Ito po yung kaya ko sa ngayon. At salamat sa Diyos naman dahil kahit ganito lang yung incubator ko, kahit papano, nakakapag-produce naman po ako ng sisiw. At ang kagandahan pa dahil malaki yung aking incubator, yung mga kapitbahay ko po na nag-alaga ng manok, yung iba, pabo, nagpapa-incubate na po sila dito sa akin. Hindi naman mahal yung aking singil sa kanila, 10 pesos lang. Ngayon, pag pabo, 15. Yun lamang po, ayan, mayroon na po mga listahan. Pero, ayun nga, sinasabi ko sa inyo, marami pong lapsis talaga ako na nagagawa dati. Maging sa ngayon, pero sa awa tulong ng Diyos, ayun nga, dahil sa mga karanasan na yun, dun, meron na po tayong kunting alam sa ngayon. Doon po sa tanong ng aking kaibigan na si Alex Trazona. Ayan, napakagandang pangalan ng aking kaibigan. John, ito na po yung aking sagot sa iyo. Kung nakikita mo, ito po, focus lamang tayo dito mga kapatid. Ito po yung mahigit sa 1 taon na po itong tumatakbo, walang patay-patay. Kumbaga, 24/7 po talaga itong umaandar mula nung nag-start ito. Nag-start ito noong November 2022. Ayan, November 2022 hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy po itong
tumatakbo. Ayan, nasiraan na po ako ng 3 thermostat nito. Ito na po yung pangatlo. Ayan. So, ayun, mahaba-habang panahon na talaga. Sa tanong mo, kapatid na John John, or kaibigang John John by John John, ilang butas mayroon yung aking incubator? Ayan. Sa tingin niyo po, ilang butas kaya mayroon ito mga kapatid? Hindi pa pala ako nakapagbaliktad ngayon. Oras ngayon ng pagbaliktad, mga alas 12 sana, pagkatapos magtanghalian. Kaya lang, ngayon, nabisi ako ng kaunting edit-edit. Napanood pa ng video. Ayan, sumubra. Pero ayos lang naman. Sasagutin na rin natin kung sakaling may tanong. 3 bisis po akong nag-iikot o gumagalaw sa itlog ng aking recubator. Isa sa umaga, pagkagising, tapos tanghali, at bago matulog, mga bandang alas 9 or alas 10 ng gabi. Yan po yung oras kung saan madalas ako natutulog, bandang alas 10 ng gabi. So sa tanong po kung ilang butas, ito lang po yung butas mga kapatid. 2 butas ito. Yung isa ay itong may tape. Ayan. Napakaliit lang po na butas na yan mga kapatid. Mukhang ganito lang yan, oh. Yung hinliliit. Mga bulpin lang nga. Ay, bulpin lang. Hindi mapasok yung hinliliit, oh. Hindi maipasok. Parang bulpin lang kalaki. Diyan ko po pinasok yung sensor ng ating thermostat. Ayan, oh. Sensor ng ating thermostat. Diyan po natin pinasok. Tapos yung isang butas ay ito po mga kapatid. Ito. Ganito lang kalaki. Ayan. Ayan. Paano po ba yan? Ayan, ganyan kalaki. Tapos, ilagyan ko lang ito para hindi po pasukin ng anong tawag ito, mga insekto. Ayan, ilagyan ko lang ng screen. Kung atin yung susukatin, ito na lang. Kung makikita nyo ito, di ba? 2 inches, 2 inches or 1 inches. Pag ganunin natin, 1 inches lang po, kwadrado. Ayan, mga 1 inches kwadrado. Ayan, 1 inch kwadrado. Yan lang po yung butas. Diyan ko po binadaan yung wire ng ating humidity reader. Ayan, humidity reader. Diyan po natin pinadaan. Ayan na po, dalawang butas lang po yung aking ginawa. Yan, tapos yung andon. Ganyan na po karami ang butas, 2 piraso. Tapos kung tanong niya rin kung mayroon bang singaw, dati mayroon itong singaw. Pero ngayon, nasiraan kasi ang motor ko, nasira yung interior, ito hinati ko, kaya ginawa kong panglock. Parang wala po siyang singaw kasi may foam yan eh. Babaklasin ko saglit ha. Ganito lang yung pagbaklas ko eh. Ayan. Yan, napulot ko lang yan sa basurahan. Parang lock ng bag, yung malalaking bag. Tapos ito, ayan, yung sa yawi, alagayan ng tawag to yawi o susi. Saglit. Mahirap pag isang kamay lang. Ayan, bukas na. So ayan, nilalagay ko yan dito sa gilid. May sabitan. Tapos sa gilid may sabitan rin dyan para hindi siya mapunta sa likod. Tapos ito, ini-slide ko lang ito, pinapalayo sa incubator. Ayan. So ito po yung kabuuhan mga kapatid ng aking recubator. May foam na nakalagay. Ayan. Kumbaga yung glass sa kanya pinakapinto dito po siya ano tawag dito, sumasandal dito siya sumasandal sa foam yung glass. Tapos sinahawakan ng guma ito, naglagay lang ako ng stocking support kasi kung sakaling bumigay yung interior, kasi sa katagalan yung interior mga kapatid, napupudpud po yan, napuputol. Ayan po. So Junjun, ito na po yung sagot ko sa iyo. Ginawan ko po talaga ng vlog. Baka sakaling mayroon pa pong ibang magtanong, ito na lang po yung ipo-forward ko. Matagal kasi pag mag-type eh.
Ayan, may mga sisiyo na nga oh. May nagpa-incubate dito sa akin ng manok. Kaya ayan, may sisiyo na naman. Mamaya, kukunin ko na po yan. Ayun. So, yung 74 pirasong itlog, ayan, isa, dalawa, tatlo. 74 piraso po yung itlog. Kung mayroon pa po kayong tanong mga kapatid, minsan kasi nahihiya po akong mag-vlog masyado nito ng aking incubator kasi wala po siyang, hindi po kasi magandang tingnan. Kita nyo naman mga kapatid, ang recubator na ito mga kapatid, itong pinaka-casing ng incubator, kita nyo man, wala po siyang balat kagaya nyan. Kumbaga, scrap na po talaga ito mga kapatid. Binili ko ito dati nung marami pa akong alaga. Nag-alaga rin kasi ako ng mga isda mga gapi. Ayun, naisip ko na gawing incubator. At ayun, salamat sa Diyos dahil ngayon, gamit ko po talaga. Itong isa, hindi ko muna ginamit mga kapatid kasi hindi pa naman maraming itlog talaga yung aking napoproduce. Lalo na ngayon. Dahil para po akong nag-uumpisa sa pagpapabo. Mga hybrid kasi yung aking pinaparami ngayon. Tapos 4 na inahin lang po. May ilang pirasong natira na local. I-dispose ko rin yun. Kaya hindi ko muna trinay ito mga kapatid. Kasi ayun, dagdag kasi ng kuryente. Pag marami na talaga, kumbaga, marami na po talagang itlog na aking kailangan i-incubate, saka ko na yan patatakbuin mga kapatid. Kasi ito, kuha ko naman dito yung prinsipyo. Ayan, ready na po ito. Kompleto na ito mga kapatid. Ayan ako, andyan na sa itaas. Mayroon na yung humidity reader at saka thermostat. Ayan, malaki po ito. Mas in-improve ko ito ng konti kumpara dito sa sa luma ko. Basta, ayun po mga kapatid. Mababa na ng konti itong vlog na ito mga kapatid. Talagang sinadya ko lang ito. Kung mayroon pa po kayong tanong, i-message nyo lang ako mga kapatid or comment na kayo sa baba dahil sasagutin natin yan. Pwede natin yung gawa ng vlog. Ayun na po mga kapatid, pagpasensyahan nyo na lamang po itong aking recubator. Wala po itong kagandahang tingnan. Kumbaga pangit po yung kanyang hitsura pero hindi naman yun ang ating inaasam-asam. Kumbaga makuha lamang natin yung tamang papisa. Ayun, mga 80% na hatching rate, okay na yun. Para sa akin, okay na yun. Hindi naman ito mahal. Kung tutusin nga, siguro yung gasto ko nito nasa mga 1,200. Okay na yun. Nako, maraming capacity rin yan. Kahit ganyan lang yan, maraming capacity po yan. So, sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa iyo, kaibigang Alex Trazuna. Ayan, salamat. Sana gumanda po yung iyong incubator. DIY lang muna tayo dahil ayan, nagsisimula pa po tayo. Hindi pa po natin afford yung mamahaling incubator. Siguro ako, loobin ng Diyos, baka makagawa ako ng ganun, mamahal ng konti na incubator. Pero kung sa tulong at awa ng Diyos, okay naman ang papisa ng dalawang incubator na ito. Ito okay na talaga, ayos na ako dito. Kahit ganito lang yan, ayos na po ako. Pero paano kung dumami pa po yung aking itlog na i-incubate? So tatakbo na po yun. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.